Isang taos-pusong pagbati sa inyong lahat, mga kapwa ko nakikinig. Muli, ito si Elsa at maligayang pagbabalik dito sa tinig ng pag-ibig. Sabi nila, gagawin ng isang tao ang lahat para sa minamahal niya sa buhay. Pero paano kung ang mismong lahat na ibinigay mo ang siyang magiging dahilan para itakwil ka ng mga taong pinag-alayan mo nito? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Shari. Walang hiya ka. Ang mga salita, parang mga pako na bumaon sa dibdib ni Shari. Galing ito sa kanyang tita Lorna, ang kapatid ng kanyang ina, na itinuring na rin niyang pangalawang magulang. Nawalan ng tunog ang paligid. Tanging ang matatalim na salita lamang ng kanyang tiyahin ang umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Ginamit mo ang sarili mong lola, ang paghihingalo niya, para lang makapang-akit ka ng lalaking mayaman. Hindi makapaniwala si Shari. Ang tita niya na minasahe naman niya ni Basay na saing niya ang mga paa tuwing pagod ito galing sa trabaho. Ang tita niya na ipinagluto niya ng paborito nitong sinigang. Ngayon, nakatingin sa kanya na para siyang basura. Sa likod ni Tita Lorna, nakatayo ang kanyang pinsan na si Melissa. Umiiyak ito. Ngunit may kakaibang kislap sa mga mata. Isang kislap na hindi nababasa ni Shari. Tita, hindi po totoo yan. Halos pabulong na sabi ni Shari. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ang mga luha ay nag-uunahan sa pagpatak mula sa kanyang mga mata. Huwag mo akong matawag-tawag na tita, sigaw ni Lorna. Dumuro ito sa pintuan. Nakakahiya ka. Isa kang kahihiyan sa pamilyang ito. Lumayas ka sa pamamahay na ito. Gumuho ang mundo ni Shari. Ang bahay na ito ang tanging kinagisnan niya. Dito niya inalagaan ang kanyang lola hanggang sa huling hininga nito. Pero tita, saan po ako pupunta? Wala akong pakialam. Itinulak siya palabas ng kanyang tiuhin. Walang kalaban-laban. Walang lakas. Ang huli niyang nakita ay ang umiiyak na mukha ni Melissa na bumulong. Shari, paano mo nagawa sa amin to? Ang pagsara ng pinto ay parang kulog sa kanyang pandinig. Naiwan si Shari sa labas. Yakap-yakap ang sarili. Nagsimulang umambon. Malamig ang hangin, pero mas nanunuot ang lamig sa loob ng kanyang puso. Pinagmasdan niya ang saradong pinto ng bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Walang pera, walang telepono, walang matatakbuhan. Tumingala siya sa madilim na langit, hinahayaan ng ulan na humalo sa kanyang mga luha. Lola, bulong niya sa hangin. Anong gagawin ko? Ang pagsara ng pinto. Iyon ang huling imahe sa isip ni Shari bago siya tuluyang magising sa isang panaginip na puno ng sigawan at pagtataboy. Napabalikwas siya ng bangon. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumitibok at ang kanyang hininga ay putol-putol. Ngunit hindi siya nasa kalsada. Nakahiga siya sa isang simpleng papag sa loob ng isang maliit ngunit malinis na kwarto. May amoy ng nilulutong bawang at luya sa hangin. Pilit niyang inaalala ang nangyari. Naglakad siya. Oo, naglakad siya ng walang patutunguhan habang ang ambon ay unti-unting lumalakas at naging ulan. Basa ang kanyang damit, nanlalamig ang kanyang buong katawan. Bawat hakbang, naririnig niya ang mga salita ni Tita Lorna. Walang hiya ka. Lumayas ka. Bawat alaala ay isang saksak sa kanyang puso. Naalala niya ang pangako niya sa kanyang lola bago ito mawala. Lola, huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po sila. Aalagaan ko po ang pamilya. Isang pangakong bigo, isang pangakong sinuklian ng pagtatakwil. Sa ilalim ng isang waiting shed, doon na siya tuluyang nanghina. Ang gutom, pagod at bigat ng damdamin ay sabay-sabay na bumagsak sa kanya. Nagdilim ang kanyang paningin. Isang pamilyar na boses ang pumasok sa kanyang isipan. Shari, Hija, anong nangyari sa'yo? Bumukas ang pinto ng kwarto. Isang babaeng nasa mga 50 anyos, may malumanay na mukha at mabait na mga mata, ang pumasok. Si Aling Nena.
Ang may-ari ng maliit na karinderya sa kanto, ang dati nilang kapitbahay. Gising ka na pala, mahinahon niyang sabi. Aling Nena, sabi ni Sherry. Ang kanyang boses ay paos. Bigla siyang nakaramdam ng matinding hiya. Nakita siya sa ganitong kalagayan. Nako, pasensya na po sa abala. Umiling si Aling Nena. Umupo ito sa gilid ng papag. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nanghusga. Sa halip, inabot niya ang isang mangkok ng mainit na arroz caldo. Kainin mo muna to. Mainit pa. Nanginginig na tinanggap ni Shari ang mangkok. Sa unang subo, hindi niya napigilan ang muling pag-agos ng kanyang mga luha. Ang init ng lugaw ay kumalat sa kanyang katawan. Pero higit pa roon, ang init ng kabutihan ni Aling Nena, ang tila yumayakap sa kanyang nanlalamig na puso. Ito ang unang kabaitan na naramdaman niya matapos ang lahat. Habang kumakain si Shari, tumayo si Aling Nena at nagkunwaring may inaayos sa bintana. Narinig siya ni Shari na bumulong sa sarili. Alam kong may mali sa kwento ni Melissa. Imposible. Hindi na nagtanong si Shari. Masyado pa siyang mahina. Masyado pang masakit ang lahat. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Shari, isang tawag sa telepono ang gumising kay Aling Nena sa kabilang kwarto. Sa bahay ng mga tiyahin ni Shari, hindi mapakali si Tita Lorna. Tinawagan niya si Melissa. Melissa, anak, paano na yung balanse sa ospital? Tumatawag na sila. Wala na tayong pera. Sa kabilang linya narinig ang kalmadong boses ni Melissa. Isang boses na puno ng kasiguraduhan. Ako na po ang bahala, tita. Huwag po kayong mag-alala. May ngiti sa kanyang mga labi habang nagsasalita. Aayusin lahat ni Arken. Ang pagpipitik ng kanyang mga daliri sa mamahaling kahoy ng kanyang lamesa, ang tanging tunog na gumagawa ng ingay sa loob ng malawak at malamig na opisina ni Arken. Nakatitig siya sa kanyang telepono. Sa screen, ang pangalan, Sherry. Ilang beses na niyang sinubukan. Bawat tawag pareho ang resulta. Hindi ito makontak. Nag-aalala na siya. Labis na pag-aalala. Nang huli silang magkita, nakita niya ang desperasyon sa mga mata nito. Isang desperasyong handang gawin ang lahat para sa lola. Hindi ang desperasyon ng isang manloloko. Hindi na niya kaya ang maghintay. May mali. May hindi tama. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at mabilis na lumabas ng opisina. Hindi na pinansin ang tawag ng kanyang sekretarya. Isa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang makita si Shari. Pagdating niya sa eskinita kung saan nakatira sila Shari, isang mabigat na kalungkutan ang sumalubong sa kanya. Tahimik ang paligid, isang katahimikang dala ng pagluluksa. Ngunit bago pa man siya makababa ng sasakyan at makakatok sa pinto, si Melissa na mismo ang lumabas para salubungin siya. Namumugto ang mga mata nito at halatang galing sa pag-iyak. Kag, din mahina niyang sabi, puno ng lungkot ang boses. Anong ginagawa mo dito? Melissa, nasaan si Shari? Hindi ko siya makontak. Okay lang ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Arken. Yumuko si Melissa at nagsimulang muli siyang umiyak. Arken, pasensya na. Pasensya na talaga. Para saan? Kinakabahang tanong ni Arken. Huminga ng malalim si Melissa na para bang napakabigat ng sasabihin niya. Umalis po si Shari. Kaninang umaga lang. May kasama po siyang ibang lalaki. Parang may humampas sa dibdib ni Arken. Ano? Hindi magagawa ni Shari yun. Arken, kami rin? Hindi kami makapaniwala. Patuloy ni Melissa, ang kanyang boses ay basag. Pagkatapos niyang makuha yung perang binigay mo para sa paunang bayad sa ospital, bigla na lang siyang nag-impake. Iniwan niya kami. Iniwan niya ang lahat ng utang sa ospital. Nagsisinungaling ka, maring sabi ni Arken, ngunit may isang bahagi sa kanya na nagsimulang mag-alinlangan. Doon, kinuha ni Melissa ang kanyang telepono. Ayokong gawin to, Arken, pero kailangan mong makita. Ipinakita niya ang isang text message galing sa numerong pamilyar kay Arken
Ang numero ni Sherry. "Huwag mo na akong hahanapin. Salamat sa tulong mo. May iba na akong plano sa buhay." Ang bawat salita ay parang lason na unti-unting kumakalat sa sistema ni Arken. Malamig, walang emosyon. Parang hindi galing kay Shari. Pero iyon ang numero niya. Paano? Nanghihinang sumandal si Arken sa kanyang sasakyan. Ang isip niya ay naguguluhan. Ang puso niya ay nasasaktan. Nagmaneho siya paalis ng walang direksyon. Tinitingnan niya ang pangalan ni Shari sa kanyang telepono. Naalala niya ang mga mata nito nang magmakaawa sa kanya. Ang mga matang iyon. Hindi yun mga mata ng isang sinungaling. Hindi yun mga mata ng isang mukhang pera. Ngunit ang text message, ang pag-alis niya. Sa gitna ng kanyang pagkalito at sakit, isang bagay ang malinaw sa kanya. Ang utang sa ospital. Ang alaala ng lola ni Shari. Huminto siya sa gilid ng daan at tinawagan si Melissa. "Melissa," sabi niya. Ang kanyang boses ay walang buhay. "Pakiasikaso ang balanse sa ospital. May credit card ako dyan, di ba? Gamitin mo yon para bayaran lahat." "Arken, sigurado ka?" Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Arken. "Gawin mo yan para sa alaala ng lola niya, Melissa. Hindi para sa akin." Ibinaba niya ang tawag. Sa kabilang linya, hindi napigilan ni Melissa ang isang ngiti ng tagumpay na gumuhit sa kanyang mga labi. Ang lahat ay umaayon sa kanyang plano. Lumipas ang mga araw na parang isang mahabang malabong panaginip para kay Shari. Ang bawat umaga ay ginigising niya hindi dahil sa sikat ng araw, kundi sa bigat ng damdaming nakadagan sa kanyang dibdib. Para makatakas sa sariling isip, ibinuhos niya ang kanyang oras at lakas sa pagtulong sa karinderya ni Aling Nena. Naghihiwa siya ng gulay, nagsisiga ng uling, naghuhugas ng mga pinagkainan. Sa bawat pagod ng kanyang katawan, tila nababawasan, kahit kaunti, ang sakit ng kanyang kalooban. "Sherry, dahan-dahan lang hija. Hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo." Madalas na paalala ni Aling Nena. "Okay lang po, Nay Nena. Gusto ko pong makabawi sa inyo." Sagot niya na ginagamit na ang tawag na matagal na niyang gustong ibigay dito. Isang hapon, habang nag-aabot siya ng order, isang pamilyar na muka ang kanyang nakita. "Sherry?" Napalingon siya. Si Miguel, ang dati niyang kaklase noong high school. Palangiti at laging may dalang libro noon. Ngayon, suot niya ang uniforme ng isang malapit na opisina. "Miguel, ikaw pala," sabi ni Shari. Pilit nang ngumingiti. Bigla siyang nahiya sa kanyang itsura. Naka-apron, may bahid ng mantika sa pisngi. Ngumiti si Miguel. Isang ngiting kasing sinsero, tulad ng dati. "Dito ka na pala nagtatrabaho? Ang galing. Paborito ko ang luto dito ni Aling Nena." Walang tanong tungkol sa kanyang pamilya. Walang tanong kung bakit siya naroon. Tanging isang simpleng pagbati at paghanga. Gumaan ang pakiramdam ni Shari. Sa mga sumunod na araw, naging regular na customer si Miguel. Madalas silang magkwentuhan ng mga panandaliang bagay tungkol sa mga dati nilang guro. Sa mga nakakatawang alaala, si Miguel ang naging piraso ng normalidad sa magulo niyang mundo. Samantala, mabilis na kumalat sa kanilang eskinita ang balita. "Narinig mo ba? Bayad na daw lahat ng utang sa ospital." "Oo, ang nagbayad daw, yung mayaman na boyfriend ni Shari." "Talaga? Ang swerte naman pala." Pero sabi ni Melissa, tinakbuhan daw sila ni Shari. Ang mga salitang yon ay parang bubuyog na umuugong sa tenga ni Shari. Mas lalo nitong pinatibay ang kasinungalingan ni Melissa. Sa mata ng lahat, si Melissa ang mabait na naiwan at si Shari ang masamang takas. Isang araw, habang nagliligpit ng mga mesa si Shari, narinig niya ang dalawang babaeng nag-uusap sa labas. Grabe talaga yung Sherry na yon, ano? Ginawang gatasan yung lalaki. Oo nga, kawawa naman si Arken, naloko ng babaeng mukhang pera. Ang mga salitang mukhang pera ay tumagos sa kanyang puso
na parang patalim. Hindi niya napigilan. Nabitawan niya ang basong hawak niya. Nagkalat ang bubog sa sahig. Napatigil ang dalawang babae at napatingin sa kanya. Puno ng paghusga ang kanilang mga mata. Hindi na niya kaya. Mabilis siyang tumakbo papasok sa maliit na banyo sa likod ng karinderya. Sinapo niya ang kanyang bibig para pigilan ang isang malakas na hikbi. Ang sakit. Sobrang sakit. Hindi ang bubog na sumugat sa kanyang kamay, kundi ang mga salitang sumugat sa kanyang buong pagkatao. Doon, sa harap ng isang lumang salamin, tinitigan niya ang kanyang sarili. Ang babaeng pagod, sugatan, at hinuhusgahan ng lahat. Pero sa likod ng mga luha, isang bagong apoy ang nagsimulang mag-apoy sa kanyang mga mata. Isang apoy ng determinasyon. Hindi siya mukhang pera. At kahit anong mangyari, ipapakita niya sa kanilang lahat. Isang linggo na ang nakalipas mula nang huli niyang sinubukang tawagan si Shari. Para kay Arken, ang bawat araw ay isang pakikibaka sa pagitan ng sinasabi ng kanyang isip at ng ibinubulong ng kanyang puso. Pinilit niyang maging abala sa trabaho, sa mga meeting, sa mga papeles. Ngunit sa bawat sandali ng katahimikan, ang mukha ni Shari ang bumabalik sa kanyang alaala. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang kondo, binuksan niya ang kanyang laptop. Nag-scroll siya sa mga lumang folder ng litrato at doon, nakita niya sila. Mga larawan nila ni Shari noong sila pa. Simple, masaya, walang komplikasyon. May isang litrato kung saan nakaupo sila sa isang bangketa, kumakain ng fishball. Naalala niya ang araw na iyon. Ayaw na ayaw ni Shari na kumain sa mga mamahaling restaurant. Masyadong maraming kubyertos, Arken. Biro nito. Saka mas masarap dito, abot kamay ang langit. Bigla, may isang bagay na pumitik sa kanyang isipan. Pumunta sila sa isang fancy coffee shop. Iyon ang sabi ni Melissa. Sinabi nito na doon huling nakita si Shari kasama ang di umano'y bagong lalaki nito. Fancy coffee shop? Si Shari? Hindi tugma. Isang maliit na detalye, pero parang isang maliit na bato sa loob ng kanyang sapatos. Hindi mawala. Nakakairita. Nagsimulang mag-alinlangan si Arken. Kinabukasan, habang naghahanda siyang pumasok sa trabaho, may nahulog mula sa ilalim ng upuan ng kanyang kotse. Isang maliit na bagay na kumislap, dinampot niya ito. Isang hair clip. Isang simpleng hair clip na hugis bulaklak ng sampagwita. Ang alaala ay bumalik na parang alon. Ibinigay niya iyon kay Shari noong unang anibersaryo nila. Napakasimple, pero yun ang paborito nito. Halos araw-araw nitong suot. Tinitigan niya ang hair clip. Ang bagay na ito ay kumakatawan sa Shari na kilala niya. Simple, hindi materyoso. Paanong ang babaeng nagpahalaga sa isang mumurahing hair clip ay magiging isang babaeng mukhang pera? Ang bitak sa pader ng kasinungalingan ni Melissa ay nagsimulang lumaki. Pagdating niya sa opisina, tinawag niya ang kanyang assistant. That credit card I gave Melissa for the funeral expenses, sabi niya, can you check the transaction history? Tumango ang assistant at umalis. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ito na may dalang printout. Sir, most of the transactions are from the hospital and the local grocery store, sabi nito. Pero may isa pong malaking transaction from a high-end boutique sa mall. Kumunot ang noo ni Arken. Isang high-end boutique? Sa gitna ng pagluluksa? Ang maliliit na bato sa kanyang sapatos ay nagiging malalaking bato na ngayon. Ang mga pagdududa ay hindi na bumubulong. Sumisigaw na ang mga ito. Kinuha niya ang kanyang telepono. Kailangan niya ng isang taong taga roon. Isang taong hindi direktang kasama sa gulo. Naalala niya si Miguel. Kakilala niya ito mula sa isang community project noon. Alam niyang taga doon din ito. Idininial niya ang numero. Miguel? Arken to. Oh, Sir Arken. Napatawag po kayo? Wala naman. Kamusta lang? Kumusta na ang sitwasyon dyan sa inyo? Maingat niyang tanong.
Okay naman po, sir. Tahimik na ulit pagkatapos nung nangyari. Good to hear, sabi ni Arken. At pagkatapos, sinubukan niya. Nagbaka sakali siya. Si Melissa, okay lang ba siya? Si Melissa po, opo. Okay lang naman po siya. Busy nga po yata sa pag-aasikaso. Akala ko ba, kasama mo si Shari? Sabi ni Melissa sa amin, magkasama daw kayo sa Manila para magpalamig ng ulo. Natahimik si Arken. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis. Isang kasinungalingan, isang malaking kasinungalingan. Kay Arken, sinabi ni Melissa na tumakas si Shari kasama ang ibang lalaki. Sa mga kapitbahay sinabi niyang magkasama sila ni Arken. Ang pader, tuluyan ng gumuho. Pagkababa ng telepono, hindi na nag-isip si Arken. Kinuha niya ang kanyang susi at halos takbuhin ang daan palabas. Naghalo sa kanyang sistema ang galit, pag-aalala at isang maliit na piraso ng pag-asa. Galit kay Melissa, pag-aalala para kay Sherry at pag-asa na sana ay maayos pa niya ito. Ang bawat metro na tinakbo ng kanyang sasakyan ay parang 1 kilometro. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Isa lang ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. Niloko nila ako. Niloko nila kaming dalawa. Huminto ang sasakyan niya sa tapat ng karinderya ni Aling Nena. Mula sa labas, tanaw niya ang simpleng buhay sa loob. Mga taong kumakain, nagtatawanan. At sa gitna ng lahat, si Shari, naka-apron, pinupunasan ng isang mesa, inaabot ang isang baso ng tubig sa isang customer. Pagod ang kanyang mukha, ngunit may dignidad sa bawat kilos niya. Ito ang Shari na kilala niya. Ang Shari na hindi kailanman tatakbo. Huminga siya ng malalim at bumaba ng sasakyan. Tumunog ang maliit na kampana sa itaas ng pinto. Nang pumasok si Arken, napukaw nito ang atensyon ng lahat kasama na si Shari. Pag-angat ng kanyang tingin, nabitawan niya ang basahan na hawak niya. Nakatayo doon, si Arken. Para bang huminto ang oras. Nawala ang ingay ng mga kutsara at tinidor. Nawala ang usapan ng mga tao. Tanging ang figura lamang ni Arken ang nakikita niya. Nakatayo sa may pintuan. Ang mga mata ay nakatutok lamang sa kanya. Sa isang saglit, bago pa man umakyat ang mga pader sa kanilang mga puso, nakita nila ang lahat. Nakita ni Shari ang sakit at pagkalito sa mga mata ni Arken. Nakita ni Arken ang pagod at pighati sa mga mata ni Shari. Ngunit ang saglit na yon ay natabunan agad ng 1 linggong sakit, kahihiyan at pakiramdam ng pagiging abandonado. Naunang kumilos ang puso ni Shari, isang pusong nasugatan. Nilapitan niya si Arken, hindi para salubungin, kundi para harangin. Anong ginagawa mo dito? Malamig niyang tanong. Sapat lang ang lakas para silang dalawa ang magkarinigan. Shari, mag-usap tayo. Pakiusap ni Arken. Umalis ka na, sabi ni Shari. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Wala na tayong dapat pag-usapan. Please, just let me explain. Explain what? Tumingin sa kanya si Shari at sa unang pagkakataon, nakita ni Arken ang galit sa mga mata nito. Naawa ka sa akin? Kaya ka nandito? Hindi ko kailangan ng awa mo, Arken. Kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Nasaktan si Arken sa mga salita niya. Pero naiintindihan niya. Mula sa pananaw ni Shari, iniwan niya ito sa ere. Hindi na siya nakipagtalo. Tumango siya. Isang pagtanggap sa pagkatalo. Sa ngayon. Ngunit bago siya tuluyang tumalikod, binitawan niya ang isang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Natigilan si Shari. Ang lahat ng galit sa kanyang muka ay napalitan ng purong pagtataka. Anong tawag? Hindi na sumagot si Arken. Tinalikuran na niya ito at lumabas ng karinderya. Iniwan si Shari na nakatayo doon, gulong-gulo ang isip. Nang makabawi sa pagkabigla, tumakbo si Shari papasok sa kusina
Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sumunod si Aling Nena. Ayos ka lang anak? Hindi makasagot si Sherry. Paulit-ulit sa isip niya ang huling tanong ni Arken. Inilagay ni Aling Nena ang isang kamay sa balikat ni Sherry. Anak, hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Mahinahon niyang sabi. Minsan, kailangan mong pakinggan ang wala sa kwento. Ang mga tawag. Ang mga tawag na hindi niya kailanman natanggap. Kinagabihan, hindi mapakali si Sherry. Paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan ang tanong ni Arken. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Imposible. Walang laman ang kanyang luma at basag na cellphone maliban sa mga lumang mensahe. Simula nang pumanaw ang kanyang lola, ni isang tawag o text ay wala siyang natanggap mula kay Arken. Kaya siya naniwala. Naniwala siyang iniwan siya. Naniwala siyang pagkatapos makuha ni Arken ang gusto nito, itinapon na lang siya. Kinabukasan, habang abala ang karinderya sa mga parokyano ng pananghalian, muling tumunog ang kampana sa pinto. Pumasok si Arken. Nagkatinginan ang mga kumakain. Ang ilan ay bumulong. Kinikilala ang lalaking nasa sentro ng tsismis. Ngunit hindi sila pinansin ni Arken. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Sherry. Inaasahan ni Sherry na lalapit ito at magmamakaawa. Ngunit hindi. Pumila ito tulad ng isang ordinaryong customer. Nang siya na ang nasa unahan, mahinahon itong nagsalita. Isang order ng adobo at 5 minuto ng oras mo kung pwede. Nag-atubili si Sherry, ngunit may nagsasabi sa kalooban niyang pakinggan ito. Tinanguan niya si Aling Nena na tila naiintindihan ng lahat. Umupo sila sa pinakasulok na mesa, malayo sa mga mapanuring mata. Inilapag ni Sherry ang order ni Arken, walang nagsalita sa unang ilang segundo. Pagkatapos, kinuha ni Arken ang kanyang telepono. Hindi ito nagsalita. Inilapag lamang niya ito sa mesa, sa pagitan nilang dalawa, at ipinakita ang screen. Call log. Ang pangalan ni Sherry ay nasa pinakataas. Sa ilalim nito, mahigit 20 beses na nakalista ang numero niya. Bawat isa ay may petsa at oras. Mula sa araw na namatay ang kanyang lola hanggang sa araw bago sila magkita. Nanlaki ang mga mata ni Sherry. Hindi yon kasinungalingan. Naroon ang ebidensya, itim sa puti. Hindi ko alam. Halos pabulong niyang sabi. Wala. Wala akong natanggap. Tumingin sa kanya si Arken. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi mabasa ni Sherry. Isang halo ng sakit at determinasyon. Alam ko, sabi ni Arken. Kagabi, naisip ko, kung ako ay niloloko, malamang ikaw din. May pumapagitan sa atin, Sherry. May nagkokontrol ng impormasyon na dapat nating natatanggap. Ikinuwento niya ang tungkol sa sinabi ni Melissa sa kanya. Ang pagtakas di umano ni Sherry kasama ang ibang lalaki. At ikinuwento rin na niya ang sinabi ni Melissa sa mga kapitbahay na magkasama sila sa Manila. 2 magkaibang kwento, galing sa iisang tao. Unti-unting nabubuo sa isip ni Sherry ang isang larawan. Isang larawang nakakatakot at puno ng panlilinlang. Ang lahat ng pag-iyak ni Melissa, ang lahat ng pag-aalala nito. Lahat ba iyon ay isang palabas lamang? Tumingin si Sherry kay Arken. Ang lalaking inakala niyang umabandona sa kanya ay biktima rin pala. Hindi ako humihingi ng patawad, Sherry, sabi ni Arken. Ang kanyang boses ay seryoso. Dahil wala akong kasalanan sa'yo at alam kong wala ka ring kasalanan sa akin, humihingi ako ng pagkakataon para malaman natin ang totoo ng magkasama. Hindi niya sinubukang hawakan si Sherry. Hindi siya gumawa ng anumang kilos na maaring magbigay ng maling kahulugan. Inilatag lamang niya ang katotohanan at hinayaang si Sherry ang magdesisyon. Sa gitna ng kanilang katahimikan, isang nagmamadaling anino ang lumapit sa kanilang mesa. Si Miguel. Hingal na hingal ito. Sherry, Sir Arken, buti na abutan ko kayo. Tumingin ito kay Arken. Sir, pasensya na kung nakikialam ako.
Pero kanina ko pa iniisip, yung sinabi ko sa inyo dati na nakita ko si Melissa, naalala ko na kung saan. Kumuha siya ng isang piraso ng tissue paper at ballpen mula sa kanyang bulsa. Nagsulat siya ng isang address. Inabot niya ito kay Arken. Sir Arken, ito yung sinabi ko. Yung address ng phone repair shop na nakita ko si Melissa. May dala siyang 2 telepono noon. Akala ko, nagpapagawa lang siya. Nagkatinginan si Sherry at Arken. Ang piraso ng tissue paper na yon. Hindi lang yun isang address. Iyon ang kanilang unang konkretong bakas. Ang unang sinulid na maaari nilang hilahin para kalasin ang buhol-buhol na kasinungalingan. Walang sinayang na oras sina Shari at Arken. Pagkaalis ni Miguel, agad silang nagpaalam kay Aling Nena at tinungo ang address na isinulat sa tissue paper. Isang maliit at masikip na phone repair shop sa kabilang barangay. Ang pwesto ay nasa looban, malayo sa mata ng mga tao. May isang lalaking payat at mukhang kinakabahan ang nagbabantay dito. Pagpasok pa lang nila, agad na nagbago ang timpla ng mukha ng lalaki nang makita si Shari. Halatang kilala siya nito, kahit hindi pa sila nagkikita. Ano pong kailangan nila? Tanong ng lalaki. Umiiwas ng tingin. Diretsahan si Arken. May isang babaeng nagngangalang Melissa na pumunta dito, tama? Nagsimulang pagpawisan ang noo ng lalaki. Wala po akong kilalang ganyan. Huwag ka nang magsinungaling. Sabi naman ni Shari, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Nakita ka ng kaibigan namin. May dala siyang 2 telepono. Isa doon, kamukha ng luma kong telepono. Umiling-iling ang lalaki. Nagkakamali lang po kayo. Napabuntong hininga si Arken. Ayaw niyang gamitan ito ng dahas o pera, pero kailangan nilang malaman ang totoo. Kumuha siya ng isang business card mula sa kanyang wallet at ipinatong ito sa salamin na display counter. Abogado ko yan. Simpleng sabi ni Arken. Maari nating idaan ito sa madaling paraan o sa paraan na pareho tayong mag-aaksaya ng oras at pera sa korte. Ikaw ang pumili. Nagbago ang kulay ng mukha ng lalaki. Tumingin siya sa business card, tapos kay Arken at kay Shari. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nila. Sumuko ito. Sige na, aamin na ako. Huminga ito ng malalim. Oo, pumunta siya dito. Si Melissa. Nagbayad siya ng malaki. Sabi niya, i-clone ko daw yung SIM card ng pinsan niya. Tapos, mag-install ako ng app sa telepono niya para automatikong i-block ang isang specific number. Ang numero ko, bulong ni Arken. Tumango ang lalaki. Oo, yung numero niyo. Para lahat ng tawag at text galing sa inyo. Hindi papasok sa telepono niya. At yung mga text na pinapadala niya gamit ang cloned SIM, lalabas na galing sa numero ng pinsan niya. Parang may bumagsak na yelo sa sikmura ni Sherry. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit na. Ang panlilin lang, mas malala at mas kalkulado pa sa inaakala niya. Hindi lang ito simpleng chismis, ito ay isang planadong sabotahe. Bakit mo ginawa? Tanong ni Shari, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa purong hindi pagkakaintindi sa kung paano magagawa ng isang tao ang ganoong bagay. Kailangan ko ng pera, sabi ng lalaki, nakayuko. Pero, nagbanta din siya. Sabi niya, kilala niya ang may-ari ng pwestong ito. Kapag hindi ako sumunod, sisiguraduhin niyang mawawalan ako ng hanap buhay. Katahimikan, tumingin si Arken kay Shari. Nakita niya ang gulat at sakit sa mukha nito. Ito na ang katotohanan. Isang katotohanang masakit at pangit. Nagpasalamat sila sa lalaki at lumabas ng shop. Sa loob ng sasakyan, walang nagsalita. Pareho nilang pinoproseso ang lahat. Si Shari, iniisip ang pinsan na lumaki kasama niya na may kakayahang gumawa ng ganito kalaking panloloko. Si Arken, sinisisi ang sarili kung bakit hindi niya agad nakita ang mga senyales. Pagkatapos ng ilang minuto,
Binasag ni Arken ang katahimikan. Sherry, wag. Putol ni Sherry. Huwag kang mag-sorry. Wala kang kasalanan. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang galit na naramdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi na ito tungkol sa paninisi. Tungkol na ito sa pagkuha ng hustisya. Habang sila ay nasa biyahe, biglang tumunog ang telepono ni Arken. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Hello? Arken, iho? Si Tita Lorna mo ito. Nagkatinginan sila ni Sherry. Itinapat ni Arken ang telepono para marinig nilang dalawa. Tita Lorna, napatawag po kayo? Gusto ko lang sanang imbitahan ka sa Sabado, sabi ng matanda. Ang boses ay masayang-masaya. Maliit na salo-salo lang para sa wedding anniversary namin ng tito mo. And please, isama mo si Melissa. Matutuwa yun kapag nakita ka. Nagkatinginan ulit sina Arken at Shari. Ang mga mata nila ay nag-usap ng walang salita. Ito na. Ito na ang pagkakataon. Isang paanyaya sa mismong lungga ng kalaban. Sige po, tita, sagot ni Arken. Pinapanatiling kalmado ang boses. Makakaasa po kayo. Darating kami. Bumalik sina Shari at Arken sa karinderya ni Aling Nena. Mas mabigat ang kanilang mga hakbang ngayon, hindi dahil sa pagod, kundi sa bigat ng katotohanang kanilang natuklasan at sa bigat ng responsibilidad na humaharap sa kanila. Umupo silang tatlo, sina Shari, Arken, at Aling Nena, sa isang sulok. Ipinaliwanag ni na Shari at Arken ang lahat ng natuklasan nila sa phone repair shop. Nakikinig lamang si Aling Nena. Ang kanyang muka ay seryoso. Alam ko na may mali, sabi ni Aling Nena, napabuntong hininga. Narinig ko si Melissa minsan na may kausap sa telepono. Nagmamayabang na nasabotahin niya daw si Shari at nakakuha siya ng malaking utang. Hindi ko na pinansin noon. Akala ko, simpleng kwento lang ng inggit. Ang pahayag ni Aling Nena ay nagbigay ng mas malaking piraso ng palaisipan. Utang. Kaya pala desperado si Melissa. Kaya pala malaki ang ibinayad nito sa repair shop. So, may plano tayo? Tanong ni Shari. Ang kanyang boses ay tila bago sa kanyang pandinig. Puno ng determinasyon. Nag-usap sila ng matagal. Bawat detalye, bawat posibleng senaryo. Si Arken, gamit ang kanyang lohika at legal na kaalaman. Si Aling Nena, gamit ang kanyang karunungan at pagkaunawa sa dynamics ng kanilang komunidad. At si Sherry, gamit ang kanyang puso at ang sakit na nararamdaman niya. Kailangan nilang maging maingat. Kailangan nilang maging matalino. Hindi lang para sa hustisya, kundi para na rin sa dignidad ni Sherry. Sa gitna ng pagpaplano, huminto sandali si Arken. Tumingin siya kay Shari. May problema pa ba, Arken? Tanong ni Shari. Umiling si Arken. Wala. Naalala ko lang, nung bata tayo, lagi kang may suot na hair clip. Nagulat si Shari. Hindi niya inaasahan ang tanong na yon. Ang kanyang puso ay biglang kumirot. Naalala niya ang hair clip na ibinigay ni Arken sa kanya. Sa galit niya noon, akala niya, itinapon na niya iyon, pero lihim niya itong pinulot. Nandoon pa yon sa lumang pouch ko, bulong niya. Tumayo si Arken. Lumapit siya sa kanyang bag. Kinuha niya doon ang isang maliit na bagay. Isang hair clip, isang simpleng hair clip na hugis bulaklak ng sampagwita. Ang kanyang paborito. Iyon pala ang nahulog sa kanyang sasakyan. Kinuha ni Arken ang clip at dahan-dahang lumapit kay Shari. Marahang itinaas niya ang kanyang kamay at ikinabit ang hair clip sa buhok ni Shari. Walang anumang pagmamadali. Bagay sa'yo, mahinang sabi ni Arken, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Noon at ngayon, naramdaman ni Shari ang init ng kamay ni Arken sa kanyang buhok. Ang maliit na kilos na yon ay parang isang pagpapahid sa lahat ng sugat niya. Hindi na ito tungkol sa nakaraan. Tungkol ito sa muling pagtatayo at sa pag-amin
sa patuloy na pag-iral ng isang bagay na mas malalim. Sa oras na yon, tinitigan ni Shari ang sarili sa isang lumang salamin ng karinderya. Hindi niya nakita ang babaeng sugatan. Hindi niya nakita ang babaeng pinagtataguan. Nakita niya ang isang babaeng handa ng lumaban. Kinagabihan, bago ang malaking araw, nag-iisa si Shari sa kwarto niya. Hindi siya makatulog. Ang kaba ay kumakain sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay nito, isang kakaibang lakas ang kanyang nararamdaman. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang luma niyang telepono na ngayon ay may bagong SIM card na. Nagdial siya ng numero. Ang numero ni Tita Lorna. Nagring ito ng matagal bago sinagot. "Hello?" Nagtatakang boses ni Tita Lorna. "Tita," sabi ni Shari. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit buo ang kanyang loob. Si Shari po ito. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. "Tita, pupunta po ako bukas," patuloy ni Shari. "May kailangan lang po kayong malaman." Ang araw ng salo-salo ay dumating na parang isang bagyo na matagal nang inaasahan. Ang bahay ni na Tita Lorna ay puno ng mga bisita, mga kamag-anak, kapitbahay, at mga kaibigan. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tawanan, may kakaibang tensyon na bumabalot sa hangin. Si Melissa, na nakaayos na para sa okasyon, ay abala sa pagbati sa mga bisita. Siya ang sentro ng atensyon, ang mabait na pamangkin na walang sawang nag-aasikaso. May isang ngiti sa kanyang labi, ngunit may anino ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Resulta ng tawag ni Shari kagabi. Pilit niyang iniisip kung ano ang alam ni Shari. Bandang hapon, habang nagsisimula na ng umigting ang kasiyahan, isang katahimikan ang bumaba sa buong bahay. Tumunog ang doorbell. Nagsimulang bumulong-bulungan ang mga tao. Nagkatinginan ang mga pinsan at tiyahin. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Shari. Suot ang isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay nakatirintas. At nakakabit doon ang pamilyar na hair clip na hugis sampagwita. Hindi siya nagtago. Hindi siya yumuko. Direkta siyang tumingin sa mga mata ng kanyang Tita Lorna. Ang pagdating niya ay parang isang patak ng tinta sa isang baso ng malinis na tubig. Dahan-dahang kumakalat ang pagtataka at paghuhusga sa buong silid. Ngunit bago pa man makapagsalita si Tita Lorna, isang anino ang lumapit mula sa likod ni Shari. Si Arken. Nakahawak ito sa kamay ni Shari, isang matibay na hawak na nagsasabing, "Magkasama kami." Ang nakasisilaw na presensya ni Arken ay nagdagdag ng gulat sa mga bisita. Si Melissa, na nakatayo sa isang sulok, ay halos mahulog ang hawak na baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang pagbating binabalak ni Melissa ay napalitan ng isang mapait na ngiti. Sumakit ang panga nito habang pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Umupo sina Shari at Arken sa isang bakanteng mesa, malayo sa sentro, ngunit malinaw na nakikita ng lahat. Ang kapaligiran ay puno ng bulungan. Bakit sila magkasama? Hindi ba't si Melissa ang kasintahan ni Arken? Hindi ba't tinakbuhan ni Shari si Arken? Hininga ng malalim si Shari. Naramdaman niya ang kaba. Ang paghusga ng mga tao ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit sa bawat tusok, lalo siyang pinatatatag. Mas lalo siyang nilalakasan ng hawak ni Arken sa kanyang kamay. "Kaya mo to," bulong ni Arken. "Nandito ako." Isang matandang babae, isang malapit na kamag-anak, ang bumulong sa kanyang katabi. Hindi ba't si Melissa ang may malaking utang sa kasino noon? Tapos bigla na lang nagkapera. Naririnig ni Melissa ang lahat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Alam niyang papalapit na ang oras. Biglang tumayo si Tita Lorna, may hawak na mikropono. Ngumiti siya sa mga bisita, ngunit ang kanyang tingin ay panakanakang sumusul. Yap kay Shari, may pagtataka at bahagyang takot sa kanyang mga mata. "Magandang gabi po sa inyong lahat," panimula ni Tita Lorna. "Maraming salamat po sa pagdalo sa aming simple lang na salo-salo."
Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Pinasasalamatan ang bawat miyembro ng pamilya. Nang dumating siya kay Melissa, ang kanyang boses ay naging mas malambing. At higit sa lahat, sabi ni Tita Lorna habang tinitignan si Melissa na may pagmamahal. Salamat sa aking pinakamamahal na pamangkin, si Melissa, na siyang ilaw ng ating pamilya. Laging handang tumulong, laging handang sumuporta. Huminga ng malalim si Shari. Ang papuri ni Tita Lorna ay parang isang mitya na sumisindi sa isang bomba. Tumingin siya kay Arken. Ang oras na. Si Shari ang kumala sa hawak ni Arken. Tumayo siya. Nang tumayo si Shari, ang lahat ng bulungan ay biglang namatay. Lahat ng mata ay napako sa kanya. Kinuha niya ang mikropono mula kay Tita Lorna na nanlaki ang mga mata sa pagkabigla. Magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula ni Shari, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit sa bawat salita, tila lumalakas ang kanyang loob. Hindi po ako ang ilaw ng pamilya. Hindi po ako ang pinakamamahal na pamangkin. Ako po si Shari, ang pinsan ni Melissa, ang dating inalagaan ng lola namin. Magsasalita sana si Tita Lorna para pigilan siya, ngunit tumayo si Arken sa tabi ni Shari. Ang kanyang presensya ay nagsasabing, "Huwag mong subukan." Ang kwento ko po ay simple, patuloy ni Shari. Nang magkasakit ang lola, handa po akong gawin ang lahat para lang madugtungan ang buhay niya. Handa po akong kalimutan ang sarili ko. Nakiusap po ako sa taong minahal ko para humingi ng tulong. Tumingin siya kay Arken at pagkatapos ay bumalik ang kanyang tingin sa mga tao. Naniwala ako na iniwan niya ako. Naniwala ako na isa lang akong gamit na itatapon pagkatapos. Pero hindi po yun ang totoo. Bumaling si Shari kay Melissa na namumutla at nanginginig na sa kinatatayuan nito. Ang totoo po, Melissa, ay sinabutahi mo ang mga tawag at text ni Arken sa akin. Ginawa mo akong tanga. Niloko mo kaming dalawa. Nagulat ang mga bisita. Si Melissa ay nagsimulang umiyak, tulad ng dati. Nagsisinungaling ka, Shari. Inggit ka lang. Inggit? Mahinang tawa ni Shari, puno ng pait. Sa ano? Sa buhay mo? Sa mga kasinungalingan mo? May ebidensya kami. Sabi ni Arken, ang kanyang boses ay matatag. May nagpapatotoo kung paano mo ni-clone ang SIM card ni Sherry at in-block ang aking numero. May nagpapatotoo kung paano mo sinubukan na itago si Sherry at manloko. Nagkaroon ng bulungan sa mga bisita. Biglang may pumasok sa pinto. Si Aling Nena. Hawak nito ang isang maliit na sobre. Huwag kang magsinungaling, Melissa, sabi ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Melissa. Narinig kita. Narinig kitang nagmamayabang tungkol sa malaking utang mo sa kasino at kung paano mo gagamitin ang perang makukuha mo kay Arken para bayaran yon. Ang mukha ni Melissa ay tuluyang namutla. Ang mga salita ay tumama sa kanya tulad ng mga latigo. Ang lihim na akala niyang nakatago ay nabunyag na ngayon. Nagsimulang magsalita si Melissa, ngunit biglang tumunog ang telepono ni Miguel. Si Miguel na kasama niya sa labas ay nag-record ng isang usapan sa pagitan ni Melissa at ng kanyang kaibigan, kung saan buong pagmamayabang niyang inamin ang lahat ng panloloko. Pinatugtog ni Miguel ang recording. Ang boses ni Melissa, malinaw na malinaw, ang umaling-awngaw sa buong bahay. Inamin niya ang pag-clone ng SIM, ang pagharang sa tawag, ang paggawa ng pekeng text message, at ang kanyang dahilan, inggit, pagmamay-ari, at ang kanyang malaking utang sa kasino. Tuluyang bumagsak ang maskara ni Melissa. Walang makapagsalita. Tumingin si Shari kay Tita Lorna. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding sakit at kahihiyan. Ang ilaw ng pamilya ngayon ay nagdulot ng matinding dilim. Hindi po pera ang hinabol ko, tita. Sabi ni Shari, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Ang hinabol ko po ay ang pagkakataon na makasama pa si Lola. Iyon lang po. Hindi na nakasagot si Tita Lorna. Ang lahat ng pagmamahal na ibinigay niya kay Melissa ay naglaho. Sa gitna ng katahimikan,
Isang malakas na hikbi ang narinig. Si Melissa, nakayuko ito, hindi na makatingin kahit kanino. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Kahit kailan, ikaw pa rin ang paborito. Sigaw ni Melissa. Ang kanyang boses ay basag na basag. Kahit anong gawin ko, ikaw pa rin. Bumagsak si Melissa sa sahig, umiiyak ng walang tigil. Ang kanyang mga luha ay hindi na para sa kaplastikan, kundi para sa kanyang sariling pagbagsak. Ang buong pamilya ay natigilan. Ang kanilang hiya ay umabot sa pinakamataas na antas. Ang katotohanan ay sasampal sa lahat. Ang ingay ng salo-salo ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang pagbagsak ni Melissa at ang kanyang huling sigaw ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bahay. Ang mga bisita, ang pamilya, lahat sila ay nakatitig kay Melissa na ngayon ay humihikbi na lamang sa sahig. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding hiya at pagkabigla. Walang nagsalita, walang gumalaw. Tumingin si Shari kay Arken. Isang mahabang hininga ang pinakawalan niya, isang hiningang nagpapakawala sa lahat ng bigat at sakit na matagal niyang dinala. Narinig niya ang boses ng kanyang lola sa isip niya, nagsasabing, "Ngayon, malaya ka na, apo." Hinawakan ni Arken ang kanyang kamay. Hindi siya nanghingi ng tawad at hindi rin niya kailangang gawin iyon. Ang kanyang presensya lang sa tabi niya ay sapat na. Dahan-dahang lumabas sina Shari at Arken sa bahay. Walang nagtangkang pigilan sila. Habang naglalakad sila, naramdaman ni Shari ang malamig na hangin sa kanyang mukha. Wala ng ulan. Ang langit ay maliwanag at may kislap ng bituin. Kinabukasan, maaga pa. Habang nag-aayos ng paninda si Shari sa karinderya, dumating si Tita Lorna, nag-iisa. Ang kanyang mga mata ay pamamaga sa kakaiyak. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya tumingin kay Shari. Tahimik lamang siyang umupo sa isang sulok, ang kanyang balikat ay nakayuko. Lumapit si Shari sa kanya. Naglagay siya ng isang baso ng tubig sa harap niya. "Kape po, tita?" Mahina niyang tanong. Umiling si Tita Lorna. Tiningnan niya si Shari. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at isang bagay na hindi masabi ni Shari. Pagsisisi, kahihiyan. Hindi na nagtanong si Shari. Hinayaan niya lang ang kanyang tiyahin na manatili roon sa kanyang tahimik na pagluluksa. Hindi siya nanghingi ng tawad at hindi rin siya nagbigay ng anumang salita ng kapatawaran. Ngunit sa pagitan nila, may isang bagay na nagsimulang bumalik. Isang bagay na parang pag-unawa. Alam ni Shari na hindi na siya babalik sa pamilya na yon. Hindi na siya babalik sa bahay na yon. Ang sugat ay malalim at ang paghilom ay mangangailangan ng mahabang panahon. Ngunit ang paglayo niya ay hindi dahil sa galit. Ito ay para sa kanyang sariling kapayapaan. Kinagabihan, dinala ni Arken si Shari sa isang mataas na lugar kung saan tanaw nila ang mga ilaw ng buong syudad. Malamig ang hangin, ngunit ang kanyang puso ay mainit. "Mahirap to," sabi ni Arken. "Oo," sang-ayon ni Shari. "Pero kaya ko na." Hinawakan ni Arken ang kanyang kamay. "Shari, simulan natin ulit. Walang sikreto. Tayong dalawa lang. Walang Melissa. Walang utang na loob. Walang hiya. Tayong dalawa lang." Tumingin si Shari sa kanya. Ang mga mata ni Arken ay puno ng pag-asa, pagmamahal, at isang pangakong hindi niya kailanman sinira. Ngumiti si Shari, isang ngiti na matagal nang hindi niya nagawa. Isang nangiting puno ng kalayaan at bagong simula. Lumipas ang ilang linggo. Ang buhay ay bumalik sa normal, ngunit mas maganda at mas maliwanag para kay Shari. Nagpatuloy siya sa pagtulong kay Aling Nena, ngunit ngayon may sarili na siyang maliit na ipon. Si Arken ay laging nasa tabi niya, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang kanyang kapareha. Isang umaga, nakaramdam si Shari ng kakaibang pagkahilo. Sumama ang tiyan niya, sumama ang loob niya. Nag-aalala si Arken.
Dinala niya agad si Shari sa doktor. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, lumabas ang doktor na may malaking ngiti sa kanyang mukha. "Congratulations, Arken Shari," sabi ng doktor. "Magiging magulang na kayo." Nagkatinginan sina Shari at Arken. Ang mga mata nila ay nagsimulang mamasa-masa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa lungkot o sakit, kundi dahil sa purong, dalisay na kaligayahan. Isang bagong simula, isang bagong pag-asa, isang taon ang lumipas, at ang maliit na bahay ni na Shari at Arken ay puno ng tawa at pagmamahal. Hindi ito isang malaking mansyon tulad ng inakala ng iba na nararapat para kay Arken, kundi isang simpleng bahay sa isang tahimik na lugar, puno ng alaala at mga bagong simula. Nakahiga sa duyan si Shari. Kalong ang kanilang anak na babae, si Lara, isang napakagandang sanggol na may mga mata ni Shari at ngiti ni Arken. Ang bawat sandali, kasama si Lara ay isang paalala sa kanya na ang buhay ay may mga regalo. Kahit pagkatapos ng pinakamadilim na panahon, hindi na siya nag-aalala sa mga salita ng mga tao. Ang kapayapaan na matagal niyang hinahanap ay natagpuan niya sa loob ng maliit na pamilya na ito. Dumating sina Aling Nena at Miguel, may dalang mga gulay mula sa palengke at mga sariwang prutas. Naging bahagi na sila ng kanilang bagong pamilya. Si Aling Nena, ang ikalawang ina na nagbigay ng kanlungan at pagmamahal. Si Miguel, ang tapat na kaibigan na walang pag-aalinlangang sumuporta. "Ang laki na ni Lara," sabi ni Aling Nena habang kinikiliti ang pisngi ng sanggol. "Manasa mama, niya, napakaganda." Biro ni Miguel kay Arken. Natawa si Arken. Lumapit siya kay Shari at hinalikan ito sa noo. "Ako ang pinakaswerteng lalaki sa mundo," bulong niya. Isang araw, nakatanggap si Shari ng isang sulat. Galing ito sa isang malayong probinsya. Ang pangalan sa likod ng sobre ay Lorna. Dahan-dahan niyang binuksan ang sulat. Hindi ito mahaba. Nagkukwento si Tita Lorna na si Melissa ay nagtatrabaho na ngayon sa isang farm sa probinsya, malayo sa lahat ng gulo. Hindi niya direktang sinabing nagsisisi si Melissa, ngunit ang tono ng sulat ay puno ng kalungkutan at marahil pagtanggap. Hindi rin ito nanghingi ng tawad, ngunit ang mismong pagpapadala ng sulat ay tila isang anyo ng paglapit. Nagbuntong hininga si Shari. Isinantabi niya ang sulat. Hindi niya kailangang kalimutan ang nangyari, ngunit hindi na rin niya kailangang dalhin ang bigat ng galit. Ang kapatawaran, ito ay para sa kanyang sarili, hindi para sa iba. Ito ay isang pagpapalaya. Tumingin siya kay Arken, na buong pagmamahal na nakatitig sa kanila ng kanilang anak. Ang mga pagsubok na pinagdaanan nila ay nagpatibay sa kanilang pagmamahalan. Ang pag-ibig nila ay hindi na isang forbidden fruit o isang path to redemption. Ito ay isang crucible of rivalry na pinatunayan na totoo. Ang hustisya ay naipatupad. Ang kahihiyan, hiya, ay nagbigay ng aral. Ngunit higit sa lahat, ang pag-asa ay mananatili. Bumalik ang tingin ni Shari kay Lara. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng kanyang anak. Dito, sa tabi ni Arken, kasama ang kanilang anak at kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Dito, sa wakas, natagpuan ni Shari ang kanyang tunay na tahanan,